ipapakita ko po sa inyo kung paano i-repair DNP DSRX1S na printer. Ang trouble nito guys, always na siya nag-blink yung ribbon. So ito yung isosolve natin ngayon. So i-try na nga natin power switch on para makita natin. So ayan guys, nakita ninyo. So error siya. So ibig sabihin sa ribbon ang problema. So kahit anong adjust natin sa loob, dito may ribbon naman, may papel naman. Ayan, nakita nyo dyan. Pero wala pa rin. Kahit tinanggal na itong ribbon, tsaka tinanggal na din yung papel, pero wala pa rin. So try natin ibalik. Ayan, wala pa rin. So try natin na baklasin ito guys. So tatanggalin muna natin itong cover. So ito tanggalin natin. Ayan. Tsaka itong cover, tanggalin natin ito. So may dalawang tornilyo dito. Kikita nyo dyan. Ayan. Tatanggalin natin yan. Tapos pag natanggal natin ang tornilyong yan, dito natin tatanggalin. Hugutin natin dito para matanggal itong cover na to. So simulan natin guys. So tatanggalin na natin ito guys. Simulan natin. Panoorin nyo. Pag natanggal na yan, hilahin natin dito guys. May lock kasi yan. Ayan, tanggal na. Ito yung cover. Sunod natin gagawin dyan guys, tatanggalin natin ang banda rito sa gilid. Check natin yung sensor ng papel at saka sensor ng ribbon. Nandito kasi banda yan makikita. So tatanggalin na natin yung dalawang tornilyo at saka isang tornilyo dito sa bandang likuran. Tsaka dito sa likod, kita nyo, yan. Tapos tatanggalin natin tong itong sticker, meron kasing sticker. Ayan.
Tapos sa banda rito guys, nakikita nyo dyan, dito hilain nyo sabay dito para matanggal siya kasi may lock dito banda rito. So pag nahila nyo yan, nakikita nyo madali lang matanggal guys. Nalagyan pala ito ng ano, ng ink, ng inkjet na printer. Baka nilagay dito sa ibabaw tapos na tuluan. I-check natin sa ilalim guys. Baka nandyan din yung trouble. So ang kikita natin dito yan ang flex wire. Nabasa ng ano, nabasa ng inkjet ink. So try natin. So yan guys, madumi, may itim, yan ink po yan na natagas. So yan, nagkaganyan guys. So kailangan lang natin itong tanggalin. So open natin doon. So yan guys, nabaklas ko na yung ribbon sensor. Ayan, nabaklas ko na. Makikita nyo dyan sa screen guys, no, may ink na natagasan ng ink ang box ng ribbon sensor. Tsaka ito yung loob, nasa loob ng box sensor. Yan, ink po yan. Kaya hindi na niya na-detect yung ribbon po yung sensor niya. So i-try natin itong hugasan. Gamit tayo ng Joy dishwashing liquid. Gamit tayo ng toothbrush. At pagkatapos nito, i-blower natin, hot air para patanggal yung mga tubig na gagamitin natin. Kasi ito nakikita niyo itong square. Ayan, ito po yung sensor niya. Ang controller nandito po, yung IC niya. So ito po yung bumabasa pag na-detect na yung case ng ribbon. So try natin i-solve ito guys. Baka pwede pa. Nalagyan kasi ng inkjet na printer dito sa ibabaw ng DNP na printer. Tumagas yung tangke niya, tumagos dito sa baba, kaya ito natamaan. Kaya kahit anong gawin natin sa ribbon, wala na, hindi talaga, error na siya kasi nalagyan ng ink. Yan. So hugasan muna natin ng Joy dishwashing liquid guys, at i-blower natin pagkatapos. So ito na guys, linisin natin. Gumamit ako ng ganina ng basahan
kaya medyo nakuha na yung mga ink. So need pa rin natin lagyan ng hugasan ng tubig na may dishwashing liquid. Safe naman po ito guys sa pyesa. Kailangan lang dito is i-blower para matuyo matanggal yung tubig. So simulan natin guys para malinis talaga, tatanggal yung mga ink na dumikit sa ilalim para full na yung pagpasa niya ng ribbon. Pero pag ang board na hinugasan nyo guys, merong mga capacitors, kailangan nyo munang diffuse. Kunin mo muna yung mga multay na nasa loob ng capacitor. Ang gawin nyo lang guys, i-short nyo lang yung positive at saka negative ng capacitors para ma-discharge yung kuryente sa loob ng capacitor. Pero wag nyong kukonek yung positive at saka negative sa capacitor, lalo na kung malalaking capacitor na, kasi sasabog yun o kaya mag-spark yun ng lakas. Gumamit lang kayo ng soldering iron o kaya ilaw para maubos yung voltahe sa loob ng capacitor. Yan lang guys. So yan. So next natin is itong yan, itim. Ito yung box ng ribbon sensor na nalagyan ng ink. Ganito rin ginawa ko sa mga board ng DNP guys, kasi nababalot ng mga dumi ng cockroach kaya mga spider na napasok sa loob. Nadumi na, kaya hinugasan ko na din ng kagaya nito, tapos binower hot air para safe yung board. So ganun guys. So hugasin natin ng tubig ulit at saka i-blower. So ito na guys, na blower ko na to, natuyo na, so nalinis na din. So i-try natin ibalik para ma-test natin kung effective ba yung ginawa natin. So manood lang kayo guys.
So yan. So ang pagtanggal nito guys, itong box ng ribbon sensor, gunting lang ang ginamit ko. Tapos itusok dito sa gilid-gilid. Tapos kagaya nito guys. Oh. Ayan. Hugutin lang yan. Tatanggal na yan guys. Ayan. So ibalik natin. So i-try natin na ikabit para matest natin kung good ba talaga ito guys. Kabit lang natin itong ribbon. So, connect natin yung power cord. So, try natin ngayon guys kung iilaw pa ba yung red indicator light or yung orange. So, try natin i-on. So, namilaw pa rin. So, ibig sabihin yan guys, busted na yung board. So, palitan natin ng ibang board. So, saglit lang ba guys So, yan guys. Pinalitan ko ng ibang board. Ito yung nasira. Ayan. So, kinabit ko na doon sa gilid. So, try natin yan kung effective. Tapos, yan na board, ribbon sensor, tinanggal ko yan dito sa isang unit. Ayan guys, kikita nyo. Diyan galing yun. Tapos, tinanggal ko lang kung matry lang na sira talaga yung old na sensor. So, subukan natin guys na i-on kung effective ba talaga. So, yan. Try natin i-on kung mawawala ba yung indicator light na orange. So, yan guys. Running na siya. So, ayan guys, makikita na ninyo na wala nang ilaw sa orange. So, na-detect na niya yung ribbon. So, try natin i-open ulit. So, ayan. Nag-error siya kasi na-open. So, try natin ibalik. Kung mag-error pa ba siya. Yan. So, yan guys. Good na siya. So, ibig sabihin dyan, ang sira is yung sensor talaga. So, ito yung sira. Kasi na-test ko kanina sa tester, itong mga linya niya na square, ayan, nakikita nyo. May connection pa naman, pero dito sa pyesa niya, dito sa loob, wala na. Busted na yung mga resistor niya.
Pero maliliit na mga resistor kaya wala nang connection. So hindi na magagamit. So di talaga gagana yung pagdidetect niya ng ribbon. So X na to. Siguro kung may mga pyesa pa na pwedeng pagkunan na same ng pyesa ng ganito is gagana pa ito. So yun lang po guys. Na solve natin yung problema ng ribbon, indicator light na ribbon. So yun lang ang solusyon guys na pag-repair, pag-troubleshoot ng DNP. So maraming salamat po sa panonood. Kung kayo ay nagustuhan niyo po yung video ko at meron kayong natutunan, please subscribe na po at don't forget to like and share and click the notification bell para always kayo updated sa ating mga bagong videos na i-upload. Maraming salamat po. God bless.